lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Lunes. Kami ang maatod kan bareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako ma po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, apat na Norwegian national matriumpong nailigtas kan Coast Guard District Bicol sa Vera Catanduanes. Sobra sanribo na electoral boards ka nakaaging midterm election nagresibi na nin honoraria hala sa Comelec Legazpi. Maging onesto asin patas sa mga kawat sa palarong pambansa ang tugon ng Gobernadora Glenda Ong Bongao sa mga atletang albayano sa ginibong send-off ceremony. Mga weavers kan probinsya nin Albay, pig-inganyar kan Pitikaw, na aprobit saran an 80th Lourdes Montenola Piña Weaving Competition as in fourth weaving competition. Sa lado nasyonal, mga motoristang apektado kan weight limit sa San Juanico Bridge sinagad kan Philippine Ports Authority na magamit nin Roro. OCD nagbilog nin San Juanico Bridge Task Force. Pambabasol ni Congressman Toby Chanco sa impeachment palusot sana, sabi ni Congressman Barry Gutierrez. PMA graduate tinangro nin kasal ang nobya sa graduation. Sa ibang nasyon, Pope Leo XIV inako na ang Ring of the Fisherman. Baretang Sports, Magnolia Hotshots, Timplados, nakatana nin primerong kadaogan sa Rain or Shine Elasto Painters sa nagpapadagos na PBA Philippine Cup. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Lampas ang ribong mga electoral board ang nakaresibi na kan honoraria hali sa Comelec Legazpi City. Sigun kay Election Officer Attorney Connie Del Castillo na mandato sa senda na may distribuir ang honoraria kan mga miyembros kan Electoral Board 15 dias matapos ang piralian. Para sa Electoral Board Chair, 12,000 pesos ang naresibi, mantang 11,000 pesos naman sa mga miyembros kan Electoral Board asin 8,000 pesos naman sa support staff. Padagos an mahigpit na pagpapatrolya kan mga tauhan kan Naga City Police Office. Sa irarom kan direktiba ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director kan Police Regional Office 5, bilang parte kan sa indang kampanya na masiguro an pasi orden sa kanya-kanyang lugar. Sigon sa Naga PNP, regularan sa indang foot asin mobile patrols para masiguro na ang kada pulis nagsusunod sa trabaho na may disiplina asin profesional. Enot nang sinabi ni Police Director Dizon na daimapundo ang PRO 5 sa pagtaon ng serbisyong sinsero asin makatawo. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Inanunsyo kan Civil Service Commission na 2,585 sa 13,397 nagkuan in Career Service Examination Pen and Paper Test an hali sa Bicol Region kan Marso 2, 2025 ang nakapasar na may 19.30% passing rate dahil digdi ikadua ang Kabicolan sa may pinakalangkaw na bilang kan mga nakapasar sa internasyon sunod sa National Capital Region na may 19.73% passing rate. Sa kabilugan, nasa 46,470 katawo o 14.57% kan
318,979 examinees ang nakapasar sa enterong Pilipinas. Sa nasabing bilang, 42,472 ang nakakuha in professional eligibility, mantang 3,998 sa sub-professional level. Miyabas na mailing sa kan mga examinees ang sendang individual rating sa paagi kan online civil service examination result generation system sa www.csc.gov.ph. Ang baretang ini hatod sa Indukan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Nasa 56 na artworks na ginibo kan 16 na local artist ang naging parte kan pagbubukas kan preview exhibition na tuga sa pamamayo kan Albay Arts Foundation o AAF. Asin kan curator na si Victor Barnio Nuevo Velasco kan Mayo 17 sa Mama Rose Hotel, Cabangan, Legazpi City. Man iba-ibang gibong sining ang ipinahiling kan mga artista sa nasabing eksibisyon arog kan pagpinta, iskultura, litrato asin iba pa. Ang mga artworks na bilog dahil sa pledge collection para sa AAF na naging parte kan Pigpaplanong Art Campus sa Santo Domingo, Albay. Ang aktibidad inimbitaran kan man iba-ibang grupo nin mga local artists sa Rehiyon Bicol, Department of Trade and Industry Bicol asin Department of Tourism Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Apat na Norwegian national ang nailigtas kan Coast Guard District Bicol na nakasakay sa SY Nora sailboat na nareparong naanod dalan sa maraot o naraot na radar kaini sa Kabayan o kaya Kabugaw Bay, Veracatanduanes. Sigun kay Commodore Ivan Roldan, matapos makaresibin in distress call, nakipag-koordinar ang Coast Guard Station Catanduanes tanganing mahanap ang sakayan alaga daing nako ang simbag. Pagkatapos kani, nakipagtabangan ang Coast Guard Bicol sa Tactical Operation Group kan Philippine Air Force tanganing magibo ang aerial surveillance dahil sa pawara-warang komunikasyon kan sakayan as limitadong visibility sa lugar. Matapos makonfirmar ang posisyon kan sailboat sa rong towing operation ang inilansar kung saan nailigtas ang mga ini. Sigun kay Roldan, ang apat na Norwegian national na ipairarom sa medical evaluation alay sa Coast Guard Medical Station Bicol. Pig-inganyar kan Provincial Tourism Culture and Arts Office o Pitikaw Albay ang mga weavers kan probinsya na aprobitsaran. An 8 Lourdes Montinola Piña Weaving Competition asin an 4th Eloisa Hyzon Gomez Abaca Weaving Competition na may deadline sa September 1, 2025 sa Mandaluyong City, Metro Manila. Ang aktibidad, igwanin iba-ibang kategorya arogan liniwan, pure pinya, natural fiber blends, asin pinya kategory para sa pinya weaving competition, asin ikat abaka craft, asin nipis kategory para naman sa abaka weaving competition. Sigon sa anunsyo kan Pitikaw, kaipuhan magpadara kan mga maawot magpartisipar sa aktibidad nin mga ginibong weave sa mga kategorya sa Hobby Office, number 962, May Street, Mandaluyong City, Metro Manila. Maging onesto, disiplinado, asin patas sa mga... Maging onesto, disiplinado, asin patas sa mga magiging kawat, ini ang naging tugon ni Gobernador Glendaong Bongao sa ginibong send-off ceremony sa Governor's Guest House para sa 77 Albayano athletes na malaban sa palarong pambansa sa Lawag City, Ilocos Norte. Sigun kay Bongao, padagos ang gigibo na espersos kan gobyerno probinsyal kan Albay tanganing
matawan ng insentibo ang mga atletang manggagana nanggana sa palarong Bicol asin sa mga madarapang onra sa palarong pambansa na napendyente dahil sa mga pagbabawal kausakan election ban. Natuldukan ang kaugmahan kan sarong most wanted person sa probinsya kan Albay. Matapos na maarestar kan CIDG Albay, Municipal Police Station. Asin iba pa matapos ining mag-atender sa sarong pagtiripon sa barangay. Bandang 1:55 nin pagkahapon. Sigon sa pulisya, ang suspect na si alias Nan, 55 anyos, residente sa Pulangi, Albay, na inaresto basado sa warrant of arrest na may kasong Acts of Lasciviousness o Unrepublic Act 7610 na may pigre-rekomendang piyansa na 200,000 pesos. Nasa kustodya na kan Albay CIDG ang suspect para sa magkakanigong proseso asin disposisyon. Yan ang planero kaptangkan mga barata. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin igwaman sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Saniri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagudo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa 3rd visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng ITV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan barata sa Lado Nacional. Nag-atendir si Presidente Bongbong Marcos sa Victory Party kan Alyansa para sa Bagong Pilipinas matapos ang proklamasyon sa 12 mga senador kanakaaging semana magagarumduman na anong sa Alyansa nakalaw sa Magic 12 suway sa target kan coalition na 11 zero seat sa Senado.
Sa Thanksgiving dinner, sinabi kang presidente na maski naglalaom siya sa magayon na resulta, panahon na para igilid ang mga isyong pangpolitika at dapat ng mas matawan na atensyon ang mga isyong pangkauswagan kanasyon, partikular ang isyu sa salud, edukasyon, agrikultura, asin supply nin pagkaon. Kasabay kini minidbid kan presidente ang desisyon o kaya dedikasyon kan lambang pambato sa ginibong kampanya siriman ang mga staff na pugapugang nagtrabaho para sa campaign sorties mientras na tampok sa mga inumo na sa mga party ang mga pangaran kan mga kandidato kan alyansa arog kan Benhor Hurricane, Cosmopolitan, Bong Island Iced Tea, Pia Colada, Daping Martini, Blue Supremo, Manis Knockout Punch, Mojito Soto, Asin Tulik, Itis Sopreso, Martina Asin Classic, Margaritaville, Siriman, solamente si Senador Lito Lapid sana ang presente sa Thanksgiving party hali sa 12 mga kandidato. Pinitik ni dating Akbayan Party List Representative Barry Gutierrez ang pambabaso ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa pagsumiter ng impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte, kaya nadaog ang kadaklan sa mga kandidato kan Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pagkasenador sa nakaaging pirilian. Sigon kay Gutierrez, malinaw na desperado na si Toby Tiangco sa paghanap nin palusot na takupan an sa iyang sadiring kapalpakan bilang campaign manager kay Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang pagbasol ni Toby Tiangco sa impeachment ni VP Sara Duterte bilang dahilan kan pagkadaog na reparong paglikay sa paninimbagan sa sarong kampanyang sablay hali sa pagpuon sagkod sa katapusan. Sigon pa kay Gutierrez, kung naging matanos na campaign manager si Toby Tiangco, dai na ini kaipuhan mambasol. Ipinunto ni Gutierrez na dakol na kandidato na pabor sa pagsumiter nin impeachment case anang gana sa eleksyon. Arog kan Akbayan asin si dating Senador Laila de Lima nang gana sa eleksyon. Sa katunayan, dakol sa mga kongresistang nagberma sa impeachment anang gana man. Kung totoong issue sa mga botante an impeachment, nata mga senador sa nakan administrasyon ang nadaog. Padagos na piging ganyar kan Philippine Ports Authority ang mga trucker asin motorista na may lunadan na sobra 3 tonelada ang timbang na gumamit na sana nin Roro embes na magbalyo nin San Juanico Bridge. Ini dahil sa pinapautob na weight limit kan Department of Public Works and Highways dahil sa structural concern sa tulay na nagdulugtong sa Samar asin Leyte. Sigun sa PPA, nagko-coordinar sinda sa mga stakeholders para mamantinir na matapos o matanos ang operasyon sa mga pantalan na may mga nagbabiyayang Roro. Nagkapara sa mga pinag-urambitan na alternatibong pantalan para sa Roro sa Pagultanan kan Samar asin Leyte, iyon Tacloban Port, Calbayog Port, Catbalogan Port, Biliran Port, Ormoc Port, Maginoo Port, Ilongos Port, Maasin Port, Naval Port, Palompon Port, Calubian Port asin Villaba Port. Maduran nin 3 taon ang weight restriction kan DPWH mantang pigigibo ang rehabilitasyon sa tulay. Mantang aminado ang PPA na may mga nagkaparang delay o atraso sa mga pantalan dahilan digdi. Nagbilog ang Office of Civil Defense o OCD nin San Juanico Task Group o SJTG para pamahalaan ang seguridad asin operasyon sa San Juanico Bridge. Ini matapos ang pinakahuring assessment kan Department of Public Works and Highways o DPWH na nagpahiling nin mga indikasyon nin potensyal na danyos sa nagkapirang parte kan tulay. Sigun sa OCD, ang ahensya ang magsisirbing chair kan SJTG na mamaniharan sa implementasyon kan matanos na bulos nin trapiko, seguridad asin tulos na aksyon sa mga insidente sa tulay. Mantang itinindog na ang mga public assistance desk sa mag-ibong na puro kan tulay, one-stop shop para sa pagproseso kan permit
sa mga mabalyonin tulay as in weighing station para masigurong ligtas ang kapasidad kan mga lunadan. Ilalatag man ang duwang temporary passenger terminal sa Tacloban City as in Santa Rita, Samar. Mantang may rerouting sa mga magabat na lunadan sa mga proposed checkpoints sa Sogo, Ormoc, Palo, Tacloban as in Santa Fe sa Leyte, as in sa Catbalogan, Taft as in Santa Rita sa Samar. Dai naman pigtutugutan ang pedestrian crossing as in gagamito na sana ang mga coaster as in light vehicle para maghatod nin mga pasahero. Enot nang initaa sa blue alert status ang bilog na Eastern Visayas kan Mayo 16 dahilan sa epekto kan ipinapautob na load limit sa San Juanico Bridge. Siniguro kan Department of Health na dapat ikadit sa report kan itaas kan kaso ng COVID-19 sa nagkaparang parte kan Southeast Asia. Sigun sa DOH, padagos ang sendang koordinasyon sa ASEAN para makakuanin mga beripikadong informasyon asin mamantinir ang kahandaan kan nasyon na resosana sa 1,774 kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa kan Mayo 3. Ngunyan na taon na mas baba nin 87% sa 14,074 kaso kan 2024, mantang ang case fatality nasa 1.13% sana. Mantang pinagarumdom pamanggarana kan DOH ang publiko na sunodon ang mga health protocol para malikayan ang iba-ibang helang. Kibanan digdi ang pagsulog ng face mask sa mga health facility, pagtakop kan ngimot kung kapag nag-aabot o nag-aabo, regular na paghugas ng kamot, pagtiner sa arong kung may helang, asin tulos na pagkonsulta sa doktor kung may mga simptomas. Bagong kabanata sa pagsirbi asin pagkamuot, ang magkaibahan na hahampangon kan mag-ilusyon na nagtapos sa Philippine Military Academy o PMA, Siklab Laya Class of 2025. Nagkapirang minuto matapos ang sa indang graduation kan Sabado, Mayo 17, maisog na nagluhod si Second Lieutenant Ferdinand Reyes Macalay, 23 anyos, asin tinangro nin kasal, an sa iyang nobya na si Second Lieutenant Remedios Racma Briones Lopez, 22 anyos, sa hampang kan dakol na tawo. Sigun kay Macalay, pinili niyang tangroonin kasal si Lopez sa pinakaimportanteng aldaw kan sa indang buhay, bago sinda formal nang magpuon na magresibi sa nasyon bilang mga bagong commissioned officer. Mahamis na yasman ang simbag ni Lopez, mantang maugmang nakahiling an sa indang pamilya kaklase asin bisita sa graduation rites. Pero bago dagos nang magpakasal sa mga maabot na aldaw, enot ngo na nindang uutubon an sa indang trabaho sa nasyon. Bareta hali sa ibang nasyon. Opisyal lang inako ni Pope Leo XIV ang Ring of the Fisherman o Pescatory Ring na nagsisumbulo sa otoridad kan Santo Papa bilang kasalida ni San Pedro. Ginibo ang nasabing seremonya kasunod kan Mass of Inauguration kasuudma sa St. Peter's Square. Ang singsing itanaw sa iya ni Cardinal Luis Antonio Tagle, Prefect kan Dicastery for Evangelization. Ang pagresibi kan singsing ang saro sa mga pangunot na parte kan pagpuon kan sarong bagong Santo Papa asin pikukonsiderar na makaistorya na senyal kan sa iyang paninimbagan sa pagmamayo kan simbahan Katolika. Ang singsing nagladawan kay San Pedro asin refleksyon sa sayang trabaho bilang primerong Papa base sa bagong tipan kan Mateo 16:19 itanaw kay Pedro ang mga liyabe kan kahadean kan langit asin sa Lucas 22:32 isinugo sa siya ni Jesus napakusugon ang pagtubod kan sa iya mga tugang. Ang Pescatory Ring na nagpupuon sa ika-13 siglo, simbolo kan otoridad asin paninimbagan kan Santo Papa bilang kasalida ni San Pedro, ang apostol na parasira. Dati ining tigagamit bilang
Singsing sa pagsilyo kan mga opisyal na dokumentado sa Code kan 1842 pero ngunyan pigagamit na sana sa seremonya na paagi labang Santo Papa may sadiring sulamenting singsing kapag nagadan ang Santo Papa ang singsing pigaraot para dain ang magamit gararay ang singsing ni Pope Leo XIV nagpapailing kay San Pedro na may mga liyabe asin ikot bilang simbolo ka nagpagpapadagos kan misyon na winalat ni Kristo kay Pedro sa pagresibi kan singsing opisyal nang isinulog ni Pope Leo XIV ang panimbagan spiritual bilang ika-267 kasalida ni San Pedro. Baretang Sports, pinatana kan Rain or Shine, Elasto Painters, nin primerong daog, an Magnolia Hotshots, Timplados, sa score na 119-105, sa nagpapadagos na PBA Philippine Cup. Sa primerong quarter pasanakan kawat, uminarangkada na an Rain or Shine, sagkod na maidukot, kan Magnolia ang bentahe pag-abot kan halftime. Marikas man na nakabawi ang Elasto Painters sa third quarter asin pinalawig ang lamang sa score na 94-71. Nangenot sa paganakan Elasto Painters si Adrian Nocum na nagrehistro nin 20 puntos asin 7 assists. Mantang si Santi Santillan nagrehistro nin 17 puntos, 13 rebounds, 3 blocks asin 10 assists sa kawat na ginibo sa Inares Center sa Montalban, Rizal. Igwa ng 4 na gana asin 2 daog ang Painters, mantang ang Hotshots may 6 na gana asin 10 daog. Mientras na tinambakan man kan San Miguel Beermen ang Terra Firma Jeep sa score na 128-89. Sa ngunyan, igwa ng 5 gana asin 2 daog ang Beermen, mantang ang Jeep may 10 gana pa sana asin may 7 daog. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Para po sa toyang weather forecast, ngunyan na ito ni Lunes. Intertropical convergence zone ang nakaka-apekto ngunyan sa Mindanao pati naman sa may Palawan. Samantalang easterlies ang nakaka-apekto man sa natupatang papektahan sa buong nasyon. Dahil sa easterlies, ang kabikulan sa maghapon, padagos man ang nilalauman na magkakaigwa din mainit na panahon, lagad igwa man tsansa ng mga pulupulong pagkuran o pagkikilat asin pagkatuldo, lalo na sa hapon asin sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa sirangan ang mamamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Pinatay ang kuwat kan temperatura sa maghapon, 25 hanggang 34 ang taas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:19 ngunyan ng aga, asin masunod pagka alas 6:05 ng hapon. Alas sa Diyos si Pagkasa, Ariel Salusa. Yan mga tugang detalles kan mga Bareta ngunyan na Lunes. Sa pag-arang kan mga pag-iriba, Mardela, Jenny Balyaran, Nicole Gloriani sa Newsbase. Ramer Tanay sa Lado Teknikal asin Pag-asa. Kami po ang nagatudkan, Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi nung bagantabay, masunod na si Mr. M. John ang BCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. May plasma ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marahay sa salud. Iguan na lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mababakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus.